Hello mga tao, at ito na nga ang part 2. Pine-prepare ko na nga ang aming mga susuotin para sa kasalan ng aking pinsan. Pagkatapos ko makipagmarites ang kalatita ay nagbihis na rin kami ng aking asawa. At nang ready na nga kaming lahat ay lumabas na kami ng aking asawa. At ako naman itong pumorma muna dito ay aroy. Feel na feel naman eh. At ito na nga, nandito na kami, papunta na kami sa venue ng kasalan, nasa 5th floor nga pala. Pero buti na lang may elevator, kaya hindi na mahihirapan ng buntis. Buti na lang at maaga-aga kami nakarating, kaya wala pang masyadong tao. Kahit napakasimple lang ng kasal ng aking pinsan ay napakaganda naman. Bale limited lang talaga ang guest niya, kasi ito ay intimate wedding. Pumasok na nga kami at nakita namin itong pinsan ko at ang kanyang mga pangasawa na nagpo-photoshoot. At ito naman ang napakaganda naming ninang. So ito nga pala yung kabuuan ng kanyang venue. At maya-maya lang ay lumapit na sa amin ang pinsan ko at ang mga pangasawa niya. Ito nga si Sainet, ang pinsan ko, ang kababata ko. Siya talaga yung sabay kong lumaki. Noong mga bata pa talaga kami ay sabay na talaga kami sa mga kalokohan, kasiyahan at sa mga iba pang racket. Bata pa lang kami ay rumaraket na talaga kami ng pinsan ko na yan. Kaya nakakatuwang makita na sabay na kaming bumubuo ng kanya-kanya naming mga pamilya. Bali kasama nga namin dito sa table ang mga pinsan ko at sila tito, ang father ng bride. Bali wala nga pala si tita dahil nasa heaven na siya. Pero sigurado ako na masaya na yun si tita na ikakasal na ang kanyang unika iha. Nag-start na nga pala ang entourage at lalabas na ang pinsan ko. Sobrang happy ko para sa pinsan ko sa mga oras na yan. At dito nga ay nagpalitan na sila ng kanilang mga wedding vows. Pagkatapos nga magbigay ng wedding vow ng pinsan ko, ay biglang humalik na agad kay Levi. Ay hindi na hinintay si pastor eh. Halatang sabik na sabik eh. Pagkatapos nga ng ceremony ay nagpika-pika muna kami dito. Dahil gutom na rin ang aking asawa. After nga ng wedding ceremony ay inumpisahan na rin ang reception program. And syempre nagbigay din ako ng message para sa bagong kasal. Sabi ko sa kanila kapag sila isawa na sa isa't isa ay maghiwalay na. Ay aroy ah, char lang. Pero believe din talaga ako sa relasyon ng dalawang ito dahil almost 9 years na nga silang magjowa at ngayon ay bubuo na sila ng kanilang sariling pamilya. Sobrang saya ko para sa inyo, Levi and Sainet. At ito ngayon napakabibo kong pamangkin. Kinukulit nga namin siya para mag beautiful eyes. Abay kagaling kumindat. Nakakaaliw naman talaga ang batang na yan at dahil napakabibo. At pagkatapos naman ng reception program ay nagkaroon ng gender reveal. At ito na nga, it's a boy. May tropa na naman si Harrison. At ang saya nga namin mga team boy. Na matapos na nga ang program ay nagsiuwian na din kami. On the way na kami sa condo nila ninang. O diba wala kayong makita, 2 MB kasi ang tao nyo. Hindi nagbukas ng flash. Pagka-uwi nga namin ay hinatid na kami ni Ninang dito sa kinuha niyang condo unit. Kinuha niya talaga kami ng pag-i-stayan para daw komportable ang pagtulog namin ng buntis. Napaka-sweet talaga na Ninang namin na yan. Sobra talaga siya mag-effort sa amin ni Emmy sa tuwing luluwas kami ng Manila. Kaya maraming salamat Ninang sa lahat. At ayan, konting maritesan muna kami bago tuluyan kaming matulog. At ito nga ang quick condo tour sa pinag-stayan namin. Available nga rin pala ito guys for Airbnb. I-message nyo lang yung Ninang namin, Wilma Yungka. At kung kayo ay naghahanap ng mga condo, nagbebenta rin siya dahil siya ay licensed real estate broker. Kinabukasan nga ay umalis na rin kami sa condo nila Ninang at napagdesisyonan nga namin na sumama na lang kala Ate May sa pagpunta nila sa Manila Ocean Park. Abangan nyo na lang ang next vlog ko mga tao. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli, paalam!